Habang usap-usapan ngayon ang reconciliation, may patutsyada si Attorney Salvador Panelo sa kaalyado niyang si Attorney Harry Roque. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Kritika, mas kritik nga ako sa iyo eh. Kumbaga, harapin mo na, magpakalalaki ka. Yan ang hamon ni former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, kay former presidential spokesperson Harry Roque. Matapos pumutok ang balitang pinag-aaralan na ng DOJ ang pakikipag-ugnayan sa Interpol para maihain ang isang red notice laban kay Roque. Noong May 15 kasi, kinumpirma ng Angeles Pampanga Regional Trial Court sa Billionario News Channel na mayroon ng arrest warrant laban kay Roque, Cassandra Ong at mahigit 40 taong sangkot umano sa qualified human trafficking. Matatanda ang matagal nang nagtatago si Roque matapos siyang maging isa sa persons of interest sa ni-raid na Lucky South 99, isang pogo facility sa Porac, Pampanga na sangkot umano sa torture, kidnapping, sex trafficking at iba pang mga krimen. Noong Marso, idineklara ni Roque na nag-apply siya for asylum sa Netherlands. Biktima raw kasi siya ng political persecution sa bansa. Pero banat ni Panelo, hindi naman biktima ng political persecution si Roque. Umalis daw kasi ito ng bansa dahil sa citation of contempt ng Kamara laban sa kanya. Sa programang At the Forefront ng BNC, sinabi ni Panelo kay Roque na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang kanyang kaso. Kung nakademanda ka rito, harapin mo. Kasi rightly or wrongly, tama man o mali, pag hindi ka umuwi at nagtatago ka doon sa ibang bansa, ang perception ng tao, guilty ka. Yun ang magiging problema niya. Parehong naging spokesperson ni former President Rodrigo Duterte ang dalawa at nananatiling matibay na tagapagtanggol ng pamilyang Duterte. Pero matatandaan kahit noong Marso, may mga banat na si Panelo kay Roque. I don't know Harry Roque. Who's he? Sa kabila nito, wala naman daw silang political rift. Kahapon, naglabas ng pahayag si Roque sa kanyang Facebook page. Kung ikaw po talaga ay ginigipit gaya ko, itong pagkukuha ng asylum at pagiging refugee, this spells the difference between life and death. Bakit sa tingin nyo? Hahayaan nila ako mabuhay sa laki ng aking bunganga? Nilinaw ng DOJ na naghahanda pa lamang sila ng mga dokumento at wala pang isang official red notice request ang ating pamahalaan sa Interpol. Pinag-aaralan pa rin daw nila ang best course of action para masigurado na mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng qualified human trafficking case na ito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel.